So, ayun po, good day po sa lahat. Last time, we discussed in our presentations the value proposition canvas, and the business model canvas. And at the same time, we tackle its aspects or its parts one by one. At tinakil natin yung mga kung ano ba yung mga part na nakapaloob sa VPC, sa VMC. Ito lang yung mga parts na nakakatulong sa pag-establish ng business para maging successful yung pinapropose nating business. So for today's, we'll move up and we will talk about the lean productions. When we say lean productions, it is a methodology of increasing the speed of a process within a business by cutting out of waste. So basically, pag sinabi nating waste or whenever we pertain the word waste in all aspects, it causes hindrance, di ba? Humahad lang to para mapabilis yung mga gawain natin. So similar to the concepts of the lean production, it pertains to the para mapabilis yung process, para maging productive yung workplace natin by cutting out of waste, or para maisan tabi yung mga waste na yun. So sabi dito, nag-originate daw yung lean sa Toyota from its production system. So, na-formulate daw yung ideas ni Sakichi Toyoda in the 1920s. In the 1930s. Lagi niya tatandaan yan. So, meron tayong tinatawag na 8 waste in lean production. Una-una, transportation, inventory, motion, waiting, overprocessing, overproduction, defects, and skills. And we will discuss it one by one para maintindihan nyo. So, una natin is transportation. So, basically, when we pertain to the word transportation, unang pumapasok sa isip natin is pag-commute or in the aspects of transportation. Napaka time consuming din kasi, kaya siguro napabilang siya sa 8 category ng waste kasi napaka time consuming yung itatravel mo pa yung place, ay itatravel mo pa yung things from the current place to other place. So ayun, yung mga unnecessary movement of materials, equipment, or even information. So and ganun lang yung concept ng transportation kung bakit napabilang siya sa waste. So, next natin yung inventory. Basically, it refers to storing more supplies, having a higher quantity of materials on hand than needed or when needed. So, pag sinabi nating inventory, basically, tumutukoy lang to sa imbakan ng mga gamit, mga nagagamit na gamit, or yung mga bagay na hindi naman na nagagamit. So, it's some part or it's fun. In many aspects, yung mga naka-imbak sa inventory, ibang bagay naka-imbak sa inventory is nagkakalat. So, which is nakaka-affect sa productivity natin. Okay. So, susunod, motion is any movement of people that does not add value to the product or service. Examples include storing frequently used tools and materials in hard-to-reach places. So, yung paglalagay natin ng mga materials na mahirap natin mahanap or mahirap abutin kasi nga mataas. So, dapat dito, yung mga materials na gagamitin natin, dapat sama-sama yun sa isang taguan, ganun, para mas organized and para mas madali natin hanapin para hindi siya mag-cause of delay. So, workplace not organized in order of the process being performed, having to open multiple software applications to complete excessive click support to perform routine. Okay, yun lang yun. So, waiting is the most prevalent of all 8 waste. It refers to the process delays while waiting on people, equipment, materials, or information. So basically, tungkol lang to sa paghihintay. Ito yung karanasan, ito yung pinaka-waste na nararanasan na nakaka-affect sa productivity. So
say for example, may aayusin kang files, hindi mo magawa yung susunod na files kasi may hinihintay ka na mas importanteng dokumento para mabuo yung konsepto na ipopropose mo. So, in that aspects, nagkakaroon tayo ng time waste or na-waste natin yung time, which is nakaka-affect sa productivity natin. Overprocessing. Overprocessing is any effort that doesn't add value to the product or service from the customer's perspective. So here we have example of overprocessing. Redundant process steps and fill on forms requiring unused information, and the addition of features or services that customers don't need, providing a higher level of quality than required. And the next one is overproduction. So what is the overproductions? Overproduction is making more units faster than the next step in the process or the customer requires. And here's the example of overproductions. Selecting reply all for all emails that only few need to see. Creating unnecessarily large batches. Printing 20 copies of report that only 3 people will read. And the next one is defects. So here, defects is information, product or services that are inaccurate, incomplete, or missing. So ano nga daw ba ang defects? Defect is like a error that occur over and over, or customer dissatisfaction in the process. Fixing paperwork that improperly or insufficiently filled in. And here the last one is any action that causes the wrong next step, such as shipping too many or too few units or shipping to the wrong address. And the last one is skills. So ano nga bang skills? It refers to not making the best use or people's experience, knowledge, skills, creativity, or capability. So here we have some examples of skills: requiring employees to constantly ask for permission or approval, not offering employees the training or expand their abilities, requiring those with special skills to perform unskilled skills. Parang ano lang yan, parang kung ano yung forte mo, hindi ko rin pinagpo-focus nung isang tao, ganun. Yan, parang ganun lang. So now let's proceed sa Lean Toolbox. Ang Lean Toolbox ay mga tools or methods to use to lessen the waste. And meron itong 4. Ito makikita natin dito. Ito yung 5S, JIT Production, Full System, and Kanban. So una itong 5S. 5S is known to be an antidote to waste. And it stands for sort, set in order, shine, standardize, and sustain. So, una yung sort. It means remove unnecessary items from each area. Ibig sabihin ng neto ay yung mga pagtanggal ng mga items na hindi kailangan at mga hindi ginagamit. And then pangalawa ay yung set in order. It means arrange all important items in proper places for easy access. And then pangatlo ay shine. Clean the area regularly to maintain the cleanliness and safe workplace. Then pang-apat ay yung standardize. Pagsiset up ng mga standards, rules, or routines sa paglilinis at pag-organize. And then pang-5 ay yung sustain. So, sa sustain ay yung
pag-maintain lang ng mga ginagawa natin, paglilinis, discipline until yung 5S ay maging effective sa isang workplace. So, itong 5S na to ay malaki talaga yung natutulong sa isang workplace kasi maintain nito ang clean and safe environment sa isang workplace. So, pangalawa naman ay yung JIT production. So, JIT production or just-in-time production, it minimizes the time, labor, and materials in manufacturing process. This system ensures that goods are being produced only as they are needed. So, means that yung isang kumpanya ay gumagawa lamang ng isang produkto based sa demand or mga pangangailangan lamang ng customer. So, by doing this company saves times, effort, and materials because there's no unnecessary production or storage of excess good. So in short, pine-prevent lang lamang nito yung pagkakaroon ng overproduction and wasted resources. So JIT production uses the principle of pull system. So mamaya ma-explain natin itong pull system. Then benefits ng JIT production. Benefits ng JIT production are to help the companies to save money and space since they only keep a small amount of materials. So, hindi na nila kailangan ng mga large storage or spend too much on inventory. And it also makes the production more organized and efficient. So, yun nga yung mga advantage or benefits ng JIT production. So, ang disadvantage naman niya ng JIT production ay pagkakaroon ng delay or problem sa suppliers. If magkaroon man ng ganun na delay, maapektuhan yung whole production natin since wala naman extra stock or backup materials. Diba sabi nga kanina sa JIT production, goods are only produced when they are only needed or based on demand lang. So yun nga, if magkaroon man ng problema sa suppliers, the production can stop right away since wala naman extra stock or backup materials. So now ito naman yung pangatlo sa Lean Toolbox, which is yung pull system. So, ano nga ba itong pull system? The pull system is a method for controlling the flow of resources through the process. The goal of such a system is to replace only what has been consumed at the optimal time. It is called the pull system because resources are pulled into the pipeline only as they are needed or requested. So, when we say pull system, produces items only when there is demand or needed. It only focuses on reducing waste and inventory. Ang pinaibahan naman niya sa push system ay produces items based on schedules which is lead to overproduction and excess inventory. So, yung pull system naman, diba, sabi nga kanina, it produces items only when there is demand and at nakapokus ito sa pag-reduce ng waste and inventory. This system requires constant and precise monitoring of demands which is done using Kanban. So mamaya ma-explain natin kung ano nga ba yung Kanban. So Kanban or signals or visual controls are used to trigger materials and information movement or production execution through the pull system. So the goal for this system is to support continuous flow. Make one, move one. So when you say continuous flow, the make one and move one, it focuses on small lot production based on customers' demand, low inventory, low manufacturing waste, demand flexibility, and high system productivity. The Kanban pull system is a way of synchronizing the materials and information flow of disconnected processes to enable just-in-time production or JIT production. So
So, ito palang Kanban ay nakakatulong sa pag-coordinate ng different parts of the production process. So, yung mga materials and information arrive exactly when needed. So, based on that process, it will enable the just-in-time production. So, ulitin ko lang ulit, itong full system means producing materials only when they are needed. Gamit ito ng Kanban upang monitor o malaman kung kailan may pangangailangan para masimula ng production o pag-supply sa tamang oras. So, sa ganitong system, makakatulong ma-achieve yung just-in-time production. So, last ay yung Kanban. Kanban is a Japanese word for sign, which is an inventory control system used in just-in-time production. So, Kanban, nakakatulong ito sa pag-track ng mga new materials or parts para maiwasan na rin yung pagkakaroon ng overproduction or waste. The system was created by Taiichi Ohno, an industrial engineer at Toyota. So, the Kanban system can be thought of as a signal and response system. When an item is running low at an operational station, there will be a visual cue or signals specifying how much to order from the supply. So, example nga dito ay yung sa mga manufacturing companies tulad ng Toyota. It uses Kanban kasi doon sa Kanban naka-indicate doon yung mga pangangailangan nila. So, ginagamit nila yung Kanban para mag-signal yung ilang parts pa yung mga kailangan nila. And then, ito namang supplier magpo-provide ng exact amount base sa request na pangangailangan nila. So, malaki talaga natutulong itong Kanban system sa isang company. Nape-prevent nito ang overproduction and waste. Hi, I'm Jefferson Amaro, the hipster, and I'm going to tackle the Six Sigma. Six Sigma is a data-driven methodology that provides tools and techniques to define and evaluate each step of a process. It is a method that focuses on improving the quality of the process in a business structure, thus increasing the bottom line profit. So the Six Sigma is data-driven methodology na ginagamit sa negosyo o organisasyon para pagandahin ang kalidad ng proseso. Ibig sabihin, gumagamit ito ng mga tools at technique para ma-analyze at ma-improve ang bawat hakbang ng production o operasyon. So, ang goal ng Six Sigma ay ma-minimize ang mga errors o defect sa isang proseso para maging mas efficient at mas profitable ang isang kumpanya. Sa madaling sabi, ito ay method na tumutukoy sa continuous improvement. Kapag mas maganda ang proseso, mas mataas ang kita at satisfied ang customer. So, sinasabi sa slide na every human activity has a variability. Ibig sabihin, kahit anong proseso gawin ng tao, tulad ng paggawa ng produkto, serbisyo o kahit mga simpleng operasyon, may kaunting pagkakaiba o error na laging nangyayari. Hindi kasi lahat ng ginagawa natin ay 100% na perfect o pare-pareho yung kalalabasan o yung resulta. Reducing variability is the key to understanding the Six Sigma. So, yung goal na is bawasan yung variability o yung mga hindi consistent na resulta para mas tumama sa target o customer. Kapag mas maliit yung variation sa proseso, mas mataas yung quality ng output at mas konti yung defect. So, Sigma is a statistical concept that represent how much variation there is in a process relative to customer specification. So, sinasabi doon yung Sigma ay isang statistical term
na ginagamit para sukatin kung gaano kalaki yung variation o pagkakaiba sa isang proseso kumpara sa target o standard ng customer. Sa madaling sabi, kapag mas mataas ang sigma level, mas konti yung defect o yung mali sa proseso. Sigma value is based on defect per million opportunities, DPMO. So, 6 sigma is equivalent to 3.4 DPMO. And variation in the process is so small that the resulting product and service are 99.966% defect free. So, sinasabi doon ay sigma ay tumutukoy sa 3.4 yung defect lang bawat sa 1 million ang posibleng mangyari. Ibig sabihin 99.9966% defect free na ang produkto o serbisyo. Example, halimbawa may company na gumagawa ng light bulbs. Kung gumagamit sila ng 6 sigma process, sa 1 million bulbs na halos 3 o 4 lang ang may sira. Sobrang taas ng quality ng paggawa nila na konti lang yung nagkakaroon ng defect sa mga ginagawa nilang product o serbisyo ganun pag gumagamit ng 6 sigma. Kaya yung 6 sigma kaya tinatawag itong 6 sigma kasi ito yung level ng performance na kung saan halos perfect na yung proseso tas kontrolado yung variation. So the 6 sigma methodologies. DMAIC. This method is used to improve the current capabilities of an existing process. This is by far the most commonly used methodology of Sigma improvement teams. So, D stands for define, M for measure, A for analyze, I for improve, and C for control. Ibig sabihin na ang DMAIC ay ginagamit ito kapag meron ng existing process at gusto mo lang ma-improve o i-optimize ito. Halimbawa, kung may production line na gumagawa ng parts pero madalas may defect, gagamitan mo ng DMIC para mahanap yung root ng problema at ayusin yun para makontrol, para hindi na maulit yung problema nangyari noon. Kaya nga sabi sa slide, ito yung pinaka-common na ginagamit na 6 sigma method. Meron naman tayong DMADV. This method is used when you need to create a completely redesign a process, product, or service to meet customer requirements. DMADV teams are usually staffed by senior manager and 6 sigma expert. So D for define, M for measure, A for analyze, D for design, and B for verify. So ang DMADV naman is ginagamit natin ito kapag gumagawa ka ng bagong proseso, produkto o serbisyo. Kapag kailangan ng redesign existing process para ma-meet ang customer requirements. Madalas ito yung ginagawa ng mga senior manager o 6 sigma expert kasi kailangan na mas malalim na planning at design skills. So yung dalawang method, ang DMAIC is for improving existing process. Ang DMADV naman for creating new or redesign process. Pero pareho silang layunin ni quality improvement at customer satisfaction, pero sa magkaibang paraan. So dito, define. Tinutukoy dito kung ano yung problema. Tapos layunin nito na malinawan na mapangalanan yung problema na yun, yung issue na yun, at kung ano yung kailangan para ma-achieve. Halimbawa, bakit mahaba ang production?
output o bakit maraming defect product, ganun. So, tapos measure. Sa measure, collect data from the process where the problem occurs to verify its current performance. So, ito yung basehan para ma-verify ang kasalukuyan na performance. Gawa nito, ilang porsyento ng produkto ang may defect araw-araw, ganun. Sa analyze, scrutinize the business process to reveal the root cause of the problems and variation. So, dito naman, inaaral at sinusuri yung root cause ng problema at variability. So, dito, layunin na ito na malaman kung bakit nagkakaroon ng issue. Halimbawa, mali ba yung machine calibration o kulang ang training ng mga workers? Ganun, ina-identify nila yung pinaka-root cause ng problem. Kung ba't nagkakaroon ng issue, nagkakaroon ng defect. So, improve. Develop gap closure action. Test and implement changes based on the root cause being analyzed. So, dito naman, gumagawa ng solusyon o yung action plan. Base sa analysis, dito tinitest ang mga pwedeng pagbabago para makita yung epekto. Halimbawa, i-adjust ang machine settings o baguhin ang mga workflow para bumaba ang defects. So, sa control, ito ang final step kung saan pinapanatili na dito yung improvements. Gumagawa sila dito ng monitoring system para masiguradong tuloy-tuloy na yung magandang resulta. Halimbawa, regular checkups, reports, o automated monitoring tools na ganun. So, it started at Motorola Corporation in mid-1980s when the company discovered that product with the high first pass yield. Those that made it through the production process defect-free rarely failed in actual use, resulting in higher customer satisfaction. So, sinasabi dito na yung Six Sigma ay nagsimula sa Motorola Corporation noong 1980s. Napansin ng kumpanya na pag mataas ang first pass yield, ibig sabihin dumaan ang production process ng walang sira o defect. Mas bihira itong masira o masira sa aktual na paggamit. Dahil dito, tumaas ang satisfaction ng mga customer. Kaya naisip nilang gumawa ng systematic paraan para bawasan ang defect at pataasin ang quality. Dito nagsimula yung Six Sigma methodology. Popularized by the former CEO Jack Welch commitment, the achieving Six Sigma capability. Realized 12 billion savings over 5 years. Six Sigma is a quality program that improves your customers' experience, lower your costs, and build better leaders. So dito, pagkatapos ma-develop ng Motorola, pinalaganap naman ito ni Jack Welch ng dating CEO. Ginamit niya yung Six Sigma bilang main quality improvement program ng kumpanya sa loob ng 5 taon. At nagkaroon siya ng 12 billion savings dahil sa efficient process at mas konting pagkakamali sa production. Kasi sabi dito, yung Motorola ang nakadiscover na at nag-develop ng Six Sigma para bawasan ng defects. Tapos yung General Electric naman ang nagpauso at nagpalaganap ng Six Sigma sa buong mundo dahil malaking tagumpay nito. Motorola yung nakadiscover, yung GE naman yung nagpalaganap kasi ginamit nila yun tapos nagtagumpay sila. A few months ago, a survey we conducted showed that the customer didn't like our company all that much.
A few months ago, a survey we conducted showed that the customer didn't like our company all that much. So we decided to fix that. So ibig sabihin, nakita ng kumpanya sa survey na hindi ganun kasaya yung customer sa kanilang serbisyo at produkto. Dahil dito, gusto nilang pagandahin yung quality at satisfaction ng customer. Kaya gumamit sila ng Six Sigma methodology. So, define, in this case we use the tool called Voice of the Customer or VOC. VOC represent the needs and requirements of our customers. Our VOC showed the following customer expected from delivery: the correct product selection and a knowledgeable distribution. So measure, we want to determine why customer didn't like our company. So we performed data collection. We found out, so nalaman nila na 56 longer to deliver product than our competitors. We began to focus on reducing the time between order entry and the final delivery of the product. Analyze, so we identify the problem: slow delivery. We then ask the question, why was our delivery so slow? Our analysis produced the following cause: inaccurate sales plans, issues with our safety stock, issue with vendors delivery performance, falling behind on the manufacturing schedule. So yun yung nahanap nila doon sa may analyze. So sa improve, we began to focus on solving this problem. We began by having monthly reviews. So nagpa-review sila monthly to ensure our demand product stayed in demand. Another thing we focus on was to order and provide the customer with the product they wanted. Yun yung ginawa nilang improvement. So nag-focus sila sa order and provide the customer with the product they wanted. So sa control, we created the plans to monitor sales on our best-selling 30% of product. Each year we would review how well the product did and replace it with a different topic it was falling out of demand. So, ginawa nila yung application ng Six Sigma. So sa define, doon makikita yung problema. Nakita nila na mababa ang customer satisfaction. So sa measure, nagsagawa sila ng survey at data collection para malaman gaano kababa ang satisfaction at ano ang dahilan. So sa analyze, sinuri naman nila yung resulta ng survey para mahanap ang root cause. Baka dahil sa mabagal na service or poor product quality o kulang sa communication. So sa improve naman, ang ginawa naman nila, nagpatupad sila ng pagbabago gaya ng better customer service training, faster response time, at product improvements. So sa control naman, sinubaybayan nila yung feedback ng mga customer. So may ginawa nila kung tuloy-tuloy na yung improvement. So Six Sigma Toolbox. So ito yung set of tools and techniques used to improve business by reducing errors and variation. Parang goal nito is to make process more efficient and consistent. Meron tayong analysis of variance ANOVA, box plots, brainstorming, cause-effect diagrams, correlation and regression, design of experiments, graph and charts, histograms, hypothesis testing. Yan yung mga toolbox natin. So lahat ng tools na to is nag-work para ma-improve ang quality. So lahat ng tools na to is to improve ang quality
reduce some waste, and enhance the productivity and business. So sa example po tayo ng Six Sigma. Sa example po nito ay pag-cleaning po ng garage upang maipasok natin ang bagong motor. So sa step 1 po ay define. Dito ina-identify natin kung paano natin malilinis yung garahe upang maipasok ang bagong motor. Sa measure naman, dito natin sinusukat yung floor space upang malaman kung saan natin ilalagay yung motor. Sa analyze naman, dito inaalam natin yung mga gamit sa garahe para malaman natin kung saan ilalagay ang motor ulit. So number 4 naman ay improve. Dito gagamit tayo ng lean tool tulad ng 5S upang ma-organize at ma-maximize natin yung floor space para sa motor. Sa control naman, dito naman ay para ma-maintain natin yung mga inorganize natin at sa paglilinis natin sa garahe para may pasok yung motor. Pwede naman tayo din gumamit ng after photo. Yung pag pinicture natin pagkatapos natin siya i-organize at malinis yung garahe. At para malaman na din natin kung paano natin siya i-maintain. Reference yun, yung after photo. Next naman ay Berthoff Lean Six Sigma. Dito natin malalaman kung saan nga ba nanggaling ang Lean Six Sigma. So, hinati siya sa dalawa. Isang Lean, tapos Six Sigma. So, una tayo sa Lean. Ang Lean ay tungkol sa pagtatanggal o pag-eliminate ng waste sa mga bagay na hindi kailangan sa proseso. At upang mapabilis at improve yung efficiency ng isang system o negosyo. So, sa pangalawa naman tayo sa Six Sigma. Ang Six Sigma naman ay nakatuon sa pag-aalis ng defects o error sa proseso at upang mapaganda ang quality ng produkto at saka ang serbisyo. So pinagsama sila ay Lean Six Sigma. So, ibig sabihin, inaalis nito ang mga defects habang pinapabilis at pinapabuti ang proseso. Dahil dito, tumataas ang efficiency, quality, at profit ng business. So, the benefits of Lean Six Sigma, yung una ay increase in profit. Mas tumataas ang kita ng kumpanya dahil nababawasan ng sayang na oras, effort, at material. So, equals nun is more efficiency equals more profit. And standardized and simplified process, ginagawa nitong mas simple at pare-pareho ang mga process, kaya mas madali itong sundan. So, clear steps, smooth workflow. So, sa reduce error naman tayo, nakatulong ang Lean Six Sigma para mabawasan o mawala ang mga pagkakamali sa trabaho o produkto. So, equals nun is better quality at mas less ang pagsasayang ng materials. So, employee development naman tayo. Natutulungan nitong ma-develop ang skills ng mga empleyado dahil may training at continuous improvement. So, growth for workers, growth for company. So, value of customer naman is mas napapalagaan ang customer dahil sa mas maganda at consistent na quality ng product at saka ng service. So, equals nun is happy customers mean loyal customers. So, ibig sabihin nun, mas consistent yung magiging profit or mas tataas pa yung profit. So sa slide po na to, ipapaliwanag ko kung ano ang SWOT analysis. Sinasabi po dito na ang SWOT analysis ay isang paraan para malaman kung ano ang kalagayan ng isang proyekto or ng negosyo. Ang ibig sabihin ng SWOT ay strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Sa pamamagitan nito, nalalaman natin kung ano ang mga positibo at negatibong bagay ng isang negosyo. Ginagamit ito para makagawa ng mas maayos na plano, makapagdesisyon ng tama, at maiwasan ang mga problema bago pa ito mangyari. So sa madaling salita po,
Pinapakita ng SWOT analysis ang kabuoang kalagayan para malaman po kung saan dapat magpatuloy and kung ano po yung dapat baguhin sa isang business. So, how does SWOT analysis work? Gumagana po ang SWOT analysis sa pamamagitan ng pagsusuri ng dalawang bagay. Ito po yung internal and external. So, yung internal po, ito po yung nasa loob ng kumpanya tulad ng strengths and weaknesses. And yung external naman po ay yung mga nasa labas tulad ng opportunities and threats. So, kapag natukoy na po natin lahat ito, mas madali na po tayong gumawa ng tamang desisyon or plano. So, sa simpleng salita po, ang SWOT po ay ang gabay para makita ang kabuoang sitwasyon bago gumawa ng hakbang. Parts of SWOT analysis. So, meron pong 4 na part ang isang SWOT analysis. So, makikita po natin dito, yung una po is strengths. So, ito po yung mga kalakasan o magagandang aspeto ng isang negosyo, tulad ng magandang serbisyo o mahusay na empleyado. Ang pangalawa naman po ay weaknesses. Ito naman po yung mga kahinaan ng isang business. Ang example po nito ay kakulangan sa pondo or mabagal na sistema. And yung pangatlo naman po, opportunities. Ito po yung mga pagkakataon na pwedeng magamit para lumago po yung negosyo. Ang example po nito ay yung bagong teknolohiya o yung malaking market po. Ang panghuli naman po ay threats. Ito po yung mga panganib na pwedeng makasira sa negosyo, tulad po ng competition or pagbabago po sa ekonomiya. So, kapag po alam natin yung 4 na to, mas madali po natin maiintindihan kung saan po tayo malakas at kung ano pa po yung mga pwede natin i-improve. How to create a SWOT analysis. So, meron po tayong 4 na steps para makagawa ng SWOT analysis. Ang una po ay gather information. So, kinakailangan pong mangalap ng data tungkol po sa negosyo, katulad po ng produkto or target market ng negosyo natin. So, mahalaga pong maunawaan natin to bago po natin simulan yung pagsusuri. So, ang step 2 po ay determine strengths. So, tukuyin po kung ano yung mga kalakasan ng negosyo. Ito po yung mga bagay na nagbibigay advantage sa isang negosyo. Ang step 3 naman po ay identify weaknesses. So, alamin po kung ano yung mga weaknesses ng negosyo na pwede pong umadlang sa tagumpay ng negosyo. Ang step 4 naman po ay recognize opportunities and threats. So, kinakailangan po natin suriin yung mga external factors o yung mga internal din po. Kasama po dito yung opportunities and threats. Ang step 5 naman po ay create an action plan. So, pagkatapos po suriin lahat, gumawa po tayo ng plano, lakasin po yung strengths and ayusin yung weaknesses. And samantalahin po natin yung opportunities and paghandaan po yung mga threats para po ma-sure na magiging successful yung negosyo. So, yun lang po.